Ay, hindi mabuksan. Hindi pa buksan. Ito. Paamoy. Ay, Tingnan mo. dumikit Tingnan mo, baka may amag na. No. Bango. Okay, pray muna. Asan ang plato mo? Ay, basta ako na bala. Ayan ang plato. Pray na. Pray na Let's muna. pray. Ikaw mag-pray. Dear Lord, thank you very much for the food that you set before us. Please give us long life to live in the strength. Please continue to bless my family. Excuse, friends, relatives, supporters, subscribers, viewers. Bless Angel and JR. Also, Lilia and Jury And and Jared and the dogs And the cat. and the cat. Please protect us all, save us all, save the whole world, and forgive all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Guys, so, Coco Jam. Latik. Filipino all-time favorite spread. Kaya lang isang katutok ang sugar nito. Pero natikman ko masarap siya. Meron kami nabili minsan, medyo alam mo yung para ng malangis. Siguro luma na. Although, niya, hindi pa naman expired. Good morning world tayo. Good morning. Teka, upo ka muna. Good morning, world! Ayan. Kakain na tayo. Anong kakainin natin? Ito guys, nakatakip pa kasi ininit natin sa microwave na may basa na paper towel. Boom! Galing ito kay Brother Rod and Sister Mylene Talents. Yes. And Sister Irene. Yes. Oh. Irene, ha? Mainit-init. Oh. Irene, ha? Yung promise mo sa akin, ha? Dinuguan na may pata ng baboy. Wow! I-imagine ko na ngayon, Irene. Oh, buksan natin. Sige. Tapos dito na ako magplato. Sige. Dalawa lang sa akin. Sa'yo tatlo pwede na yan? Ba't hindi na lang tayo isang plato? Teka, ba't ako may sugat? Sana ko hindi ko alam. Guys, late na ako nagising. As in, late na ako nagising. Hinayaan naman niya ako marami na siyang nagawa na kung ano-ano. May mga tao na palang dumating. Mga kausap niya na. Anyway, late ako nagising dahil ito, di ba nung mga few days ago, sumasakit ito parang parang sigurong tendonitis or something. Anyway, siya, naka-help yung Motrin. Uminom ko kagabi ng Motrin kasi nawawala, bumabalik. Tapos kahapon sakit-sakit. Uminom ko Motrin, hindi ako pwedeng mag-addict dahil kasi Motrin lang ako down. Hindi ako as in tulog. Nagising na kami kanina ng 6:30 pa ako nagising. 6:30. I don't know. Tapos, bumalik ako ng tulog dahil hindi ko mabuka yung mata ko. Tapos kung ano-ano na yung ko, pinapanaginipan. Nung naginip na ako na nag-vlog na daw kami, yung pala, hindi pa naman ako nagising. Ay, sarap. Guys, ay, naku. May tiyahin si bali, asawa ng tiyuhin ni Daddy. May asawa. May asawa. Meron pang natira. Ang yung asawa ng tiyuhin ni Daddy, si Lola Aning, may she rest in peace. Si Lola Aning, guys, ay naku, kilala sa bayan. Parang na. Sa Bago, sa Negros. Napakasarap na ibos. Tapos ngayon, si Tita Inding, si Tita Inding, hindi masyadong malayo ang edad ni Tita Inding sa akin. Siya ang nagmana ng recipe. Kaya siya na rin ngayon ang kilala. Naibos sa pag may mga Queen? pag may mga baranahin na natin na para dire-diretso na kain natin. O sige, balatan mo na para sa akin.
Ay, hindi Pag may club mga eh. okasyon, mga Christmas, fiesta, mga ganon-ganon, ay grabe, by sako ang luto nila, guys. Hmm. Oo. Ilang daan na ibos ang gina kasi nung order. Tikman ko ha. Tagal ko rin din Tita ko si ito. Tita Inding, pero hindi masyado malayo. I don't know kung ilang taon siya, pero alam ko mas matanda siya sa akin, pero hindi masyado malayo. Agwat namin. Ngayon, yung pinakabunso nila, si Florita, na nasa Middle East na nurse, Inday lang tawag namin sa kanya kasi, ako, Inday lang tawag ko kasi mas matanda ako ng tihamak sa kanya. Bala pinsan ni Daddy yun. Ano, sarap? Patingtay mo na. Hindi ako makantay. Maghugas ang kamay. Ay. Lagi naman ako masarap eh. Hindi, pinakain naman natin yung masarap. Parang nga naman kainin natin yung hindi tayo nasusarapan. Maylin, yung iba nito, yung kalahati nito, ito yung lima, nilagay ko sa freezer. Dahil kasi, ganyan kami si Mami nung gumagawa pa ng ganito. Nung nandun kami sa California, pag gumawa si Mami nito, binibigyan niya kami. Ilalagay namin sa freezer yung iba. Pero ang ano niya, pambalot niya guys, ano lang, hindi ganito. Kasi mahirap ito eh. Mahirap na balot. Ano, Manila paper? Hindi, yung dahon ng saging. Kasi may dahon ng saging, may mabibili ka doon. Pero yung ganito, ang hirap ito. Mahirap na balutan yan. Kailangan marunong ka. Hindi mo yan basta mabalot na hindi ka marunong. Nung bata ko, nanonood ako nung pumunta kami sa bahay nila Lolo Aning, nanonood ako. Satisfying pag manood ka ng paano ito binabalot. Let's eat. Ang dahon nito medyo green pa. Tapos pag naluto na yan, nag-yellow na siya. Masarap ang pagkakagawa. Sarap siya. Kung minsan kasi yung iba, at saka okay yung, ano niya, yung lagkit, no? Kasi yung iba nito, hindi masyado malagkit. Ito okay siya. Sarap. Terno yan dyan. Sa amin ito, kondensada, pwede na. Sarap to kape. I know ha. Mainit dito na dito sa Pilipinas. At saka anong oras na. Ayan na lang ang anong kakaulat. May ice. Ang sarap. Yung kunat niya. Tsaka yung lasa. Yung iba nito kasi pagka gumawa nito. Matabang. Hindi, matabang talaga yung ibos kasi kailangan niya nilalagyan mo siya sa latik. Pero ito, parang ano to, parang may konting... May konting lasa na. Sarap. Pero hindi matamis na yun. Hindi. Sarap. Lagay mo dito ga. Ha? Dito mo lagay. Dito na lang tayo. Alisin mo na yan. Plato. Mukhang yung lahat? Ano? Yeah. 1, 2, 3, 4. Yeah, 5. Kagas muna akong umay, guys. Ang sarap oh. Nakaisa na ako ha. Talagang bilangan. Dalawa lang akin. Ang sarap sa latik ko. Nakakainin lang to. Guys. Ano naman, sinasaw-saw ko naman sa condensed milk. Condensed milk. Saan? Okay na tayo, ano? Lagyan mo, bago mo kunin, lagyan mo muna ng ganun ng latik. Hindi mo maiagubot. I see. Kasi ang latik, tulog. Yan. Ay, ang sarap nito. Yan. Pasensya na kayo sa ano ko, sa hairdo ko. At hindi pa maayos eh, dahil kasi wala pang ano eh. Ay, ano? Ga. Yeah? Ga. Okay. May sasabihin ako sa iyo. Ha? Why?
I love you so much. Love you! Nakakain ka ng ibos na I love you ka na. Ibos tawag sa amin ito eh. Hindi nga. Bakit? Bakit? Mahal na mahal kita. Bakit nga? Ano? Pakitulayan mo ako mamaya. Alam mo kung ano yan? Ha? Hindi kasi baka mamaya, meron tayong may meet up tayo mamaya. O di, at least nakulayan ang buhok ko. Diba? Sabi nila sa'yo, mas maganda natural. Yeah, kaya lang happy siya guys pag maitim ang buhok niya. Hayaan mo na. Aga Yeah. I love you. Love you. Mas magandang natural sa karamihan. Eh kaya lang siya, nagugupuhan siya sa sarili niya pag may kulay ang buhok niya. Hindi Eh bakit pagkakait pa natin, di ba? Wala akong sinabing nagugwapuhan ako sa sarili ko Sabi ko lang. Sabi mo lang yon. Lalo pa dito, mura lang. Same brand na ginagamit niya. Nandito sa mura lang. Doon ang bili namin, $7.99, $8.99. Dito, 100 pesos something. $2 lang. Hindi ba may lasa, no? Kaya nga pag nagkukulay siya guys, umiinom siya ng Benadryl para hindi siya ma-allergy. Kinuwento ko na yan noon na may time na nagkulay siya ng black. Yung talagang black ang nakasulat na color. Black siya. Ako, nag-allergy. Dinala ko pa sa doktor. Ito naman, lahat na lang. Kinuwento nung tungkol sa akin. Wala na akong naitago eh. Yung siya, steroid. Sobrang allergy. So, something on the black. Pero ito, it's supposed to be brown, dark brown. Masyado mo akong minamaritis eh. Sino pa yung mamaritis ko? Alam naman yung asawa ng iba. Sige, ako na lang. Yeah. Kesa asawa pa ng iba. Yeah. Nag-land na si Jingjing pala. Nag-land na sila. Sino-sino sila? Ewan kung sino kasabay nila. Sila dalawa na yan, hindi Perolin. Hindi, wala silang kasabay. Si Charlene baka si Charlene, pero si Charlene ang galing ng Ontario. California. Hindi, Ontario Airport. Ewan ko lang sa Jingjing saan galing. Kaya lang sad niya na no? Sad dahil. Nauwi. Bakasyon sila dito May and June. Saya. Pumunta pa sila ng Thailand. Dinala nila yung pamangkin namin at ang kapatid namin sa Thailand. Kasi hindi pa sila nakapunta ng Thailand. At saka graduation. Tsaka with high honors. Kaya nag-graduate ng nursing. Kaya dinala nila sa Thailand. Yung mag-ama. Tapos ngayon uwi nila. Umalis sila dito June, July, August, September. 3 months lang pala sila. Kahit tayo, friends. Hangga. 3 months lang pala sila mula nung umalis sila dito. Ay, sana all. 3 months. 3 months pa lang. Oo. Kaya, sana all? Kaya lang yung nila, yung uwi nila ngayon, hindi naman bakasyon. Hindi, babalik-balik lang. Namatayan. Buti na lang, mayroon sila financially na, mayroon sila pabili ng ticket. Ayoko na kasi matamis na, tama na, last na. Inom Di kayo? mga in a few days, mayroon Inom kayo? Meron tayong craving na ganito. Kakain tayo nito ulit nasa freezer. Nagawa na namin yan guys na pini-freezer. Wala namang wala namang difference pag nainit mo na. Either steam mo or hindi yan marami. Hindi yan dumi. Ay. I like it. Dito guys sa Pilipinas, yung mga, di ba, yung mga makaramihan sa nanonood sa atin, yung magre-retire na soon, yun, alagaan nyo yung mga health, at saka mga cramps, mga ganyan mga lagkit-lagkit kasi ang ants.
Bulim na ka, oh. Ano yun lang sa akin na maliit? Ito yan. Ga, ikaw itong gutom na gutom, ah. No? Nagutom siya sa kakaantay sa akin gumising. Hindi man niya ako ginising. Marami na akong nagawa. Marami ka na nagawa, kaya ako gutom na gutom. Sarap. Namiss ko yung puto na dala ni Chona at ni Ate Sed. Unbox natin yung ano ha, yung gold album. Para maisukat ko kung saan ko ilalagay. Masyado mataas. Kung nasa ng rail doon ng curtain, no? No? Ganyan? Yeah. Pwede. Pero kahit na hindi masyado, dapat hindi masyado mataas para pwedeng basahin ng taong nakakita. Mga ano lang? Mga 6 feet. Sarap. Terno lahat. Terno Yan, Cherno, tsaka yan. Pwede rin yan, meron kang ganyan. Tapos yun, at saka mangga. Kasi sa nung unang panahon, itinetero naman niya sa tea. Pero may ganyan, ano pagkain ng mangga, manggang hinog. Kasi Manggang hinog. Wait, nga. Pag sa panaginip ko, may sasabihin ako. Sabi ko, ay, sasabihin ko pala sa kanila. Ay, pagising ko, hindi ko maalala. Manggang hinog ang pampatamis. Yung pang, you know. Yeah, manggang hinog, yung patamis na mangga. Patamis nila dito sa Suman. Anong tawag dyan sa, Cebuano? Hindi na, ayoko na, sabi mo. Tama na. Sa Cebuano, ano nga ba? Nakalimutan ko. Tawag dito. Kanya di ba pagka-summer? Dito? May kantang di ba? Tayo na sa Antipolo at doon mamasyal tayo. No, di ba? Ba't napunta tayo sa Antipolo? Suman, mangga at suman. Gawa-gawa mo lang yata yun. Hindi nga, yung may kanta yan. Tawag sa sa Cebuano plant, mangga o chokwate. Ang og is at. Ano yung Chocolate, yung kakao na mainit na drink. Okay. Parang kakaulat pero mainit. Yung ginaganon. Parang kakaulat ang lasa nung kaya lang, yun mainit. Napaka-thick nun, hindi masyadong nag-move yun. Yung yung binabate, yung ginaganon, no? Diba? Nasa Mindanao pa ako nakatira. Ano yun? Parang normal lang yun na yun ang pang drink mo sa umaga, kakao. Marami dun eh. Ngayon, pag binili mo na sa mga SM hypermarket, yung kakao na buo, yung bilog. Mahal na. Mahal. Pagka doon ka sa bibili mo lang yan sa wet market. Parang kumbaga sa nung araw, parang yun ang pinakapanutya. Alam mo yung panutya? Yeah. Pero ano naman yung matamis? Ay hindi, pakumbo yan. Ano yung pakumbo? Pakumbo, panutya. Sa amin ang panutya, parang bukayo. Oo, yung sugar cane na hindi pala. Panutya, para palang sugar yun, sugar. Sugar na pero ito chocolate. Tapos iminold na parang ganyan. Mountain, pabilog na pag alam mo yung bibig mo sa di ba? Ano naman yung pakumbo? Meron pakumbo, guys, no? Hindi ko alam yun. Pakumbo. Panutya. Bukayo. Pero kung may kumbo, yung saging na maruya, yun, kumbo ang tawag. Ano naman iniimbento yung salita? Maruya lang, may kumbo pa kayo?
Masarap yun na snack. Ay, naku guys, mag-iisip na naman ako kung anong iluluto. Anong ano natin, kakainin natin? That's the question. Yung ano, yung something na excuse. Something na. Na ano, maidadamay natin yung gagawa. Ay, lagi ko naman dinadamay. Kaya nga. May pauwi pa nga eh. Oo, lagi. Napauwian ko pa kasi. May tugo pa, may tugo. May take out pa siya kasi kaysa naman nasa rep lang kasi di man dinadamihan ko ng konti kaysa luto na dalawa lang kami, di ba? So, ayoko na at least may dala siya pag uwi nito sa kanila. Kung magutom siya ng gabi o or sa pag sino makakain, asawa niya kung sino man. Wala asawa yun. Wala asawa siya? Ah, wala? How do you know? Chismoso ka na. Tinanong ko eh. Oh, wala? Wala. Pero may anak? Wala. Ah, hindi ka masyad. Walang anak o hindi mo alam? Wala. Oh, yeah? Hindi nakapag-asawa. Pag girlfriend lang. Okay. Yun. Hindi may makain siya. Pag-abay niya. Yun nga, tinanong ko nga eh. Kako, ano naman, wala nang magagalit sa'yo. Wala. Ba't wala ka asawa? Wala. Chismoso. Akala ko lang chismosa. Hindi, nandun na, naumpisa na. Pero kung mag-iisip ako na itatanong, hindi ako mahilig sa ganun. Ay, eto. Kasi di ba guys, sabi ko lagi, pagka wala na ako ikukwento sa kanila guys. Ay sabi ko wala ako. Eto, ngayon lang. Pumapasok sa isip ko. Ito, importante ito na kwento sa mga magre-retire na. Okay. Or nag-retire na or kare-retire lang. Okay. Alam mo, maraming ano dyan, makaka-relate dyan. Oo, dahil kasi guys, I told you in our analytics, our audience it's in their mid-40s to 60s. Pa-retire, kare-retire, nag-retire na age group. Ano ibig sabihin? Matanda na tayo? Kumbaga, ang ating content is catered to them. Dahil kasi nandun tayo sa stage din na yun, na retired na. Bakit nga? Tumatanda na tayo? Oo. Ako tumatanda pa lang, ewan ko ikaw. Okay. Ako, chiching na mama ching! Ganun kapag nilangga-langga si Sky. Okay guys, kwento true story. So, may pasyente ako minsan, na ano pa lang siya, matanda ko sa kanya na diha, he's in his 40s. Ito guys, sasabihin nyo naman, oh, that's privacy. Wala akong minimension na pangalan, okay? Wala akong minimension na pangalan, wala akong specifics. General lang na story, pero totoo. Okay, this is Sky. Okay, Sky, they said hi. They said hi. Gusto niyang lumabas. Okay, so itong pasyente ito, dumating doon, masakit ang dibdib. Okay? Sabi niya, stress daw siya sa trabaho kasi isa siyang manager ng isang kilalang tindahan sa California. Okay? Na maraming mga branches. Pero yung isang branch siyang nagmamanage. Sabi ko, talagang stress can give you health problem. Sabi ko, so mag-ingat ka. So, ayun, inano siya, ginawa yung kailangan gawin, hindi naman heart attack. Pero, yun nga, sinabihan siya ng doktor na mag-ingat siya. Tapos, binigyan siya ng mga maintenance na, binigyan siya ng chinek lahat. Tapos, ganyan, nirefer siya sa kung kanino dapat i-refer na specialista. So, anyway, excuse me, nag-i-English siya, tsaka walang ka-accent. Kasi, lumaki na pala siya sa Amerika. Pero, batang-bata pa siya nung pumunta siya sa Amerika. Kaya, talagang parang siyang Amerikano magsalita. Pero, Pilipino siya, 100% Pilipino. So, kinukwento niya, sabi niya, umuwi ka pa ba sa Pilipinas? Sabi ko, oo, pag makaipon-ipon ng papasahe, umuwi. Sabi ko, gano'n. Kwentuhan kami habang tinitake care ko siya. Sabi niya, ang parents ko, nangyari ito, maybe a year before I will retire. Kaya yung pag-uusap namin is timing. Ang pag-uusap namin tumulong sa
isang factor din na, tama itong desisyon natin na magre-retire na ako ng maaga at uuwi na tayo ng Pilipinas. So, ang kwento niya, ang nanay at tatay daw niya, magandang trabaho. Kaya sila nakapunta ng Amerika dahil kasi sa embassy yata dati nagtatrabaho yung parents niya dito sa Philippine Embassy. Hindi Philippine Embassy, US Embassy sa Philippines. Tapos eventually nakapunta sila ng Amerika, doon na sila lahat lumaki, tumanda. So ang nanay at tatay niya at that point nung nagkwentuhan, is retired na, nasa Pilipinas na. Excuse me guys, pupuntahan ko lang sandali si Sky. Si Sky? Ano, tutuloy ko aking kwento? Oo. Okay, so retired na daw ang nanay at tatay niya. Sabi niya, sabi niya, matagal ako hindi uminom ng Pilipinas kasi nga nasa Amerika na kaming lahat. Kaya lang nung nag-retire nanay at tatay ko, binisita ko sila last year. Sabi niya, naku, pagdating ko doon sa bahay nila, nagulat ako. Sabi ng nanay at tatay ko, ay, hindi na kami uminom ng gamot. Bakit? Wala kayong pambali na ng gamot? Sabi niya, anong nangyari sa inyo? Umuwi kayo ng Pilipinas, tapos ganito ng buhay niyo, bumalik kayo sa Amerika. Sabi niya gano'n, bumalik kayo sa Amerika. Bakit nag-stop kayo ng gamot? Ay, hindi. Ang doktor mismo nagsabi na stop na namin ang gamot. Tapos pagbukas daw niya ng ref, wala daw laman ang freezer. Tayo hindi pagmamayabang, pero ito ay totoo, na karamihan sa ating mga regular lang OFW tayo, nagtatrabaho tayo, mga migrants tayo sa Amerika, sa ibang bansa. Ang freezer natin, guys, hindi mo na wala nang hangin na nakakalusot dahil punong-puno. As in, punong-puno. Dahil kasi, pag nag-sale, damihan natin biling karne. Or pag namili tayo maramihan dahil kasi lahat tayo busy, hindi tayo pumupunta ng palengke every few days, di ba? Kaya pinupuno na natin para tuloy-tuloy lang ang buhay. Trabaho, luto, trabaho, uwi, luto, trabaho, uwi, luto, di ba? Kaya kailangan nandiyan na lahat sa freezer. Pero daw siya, pagbukas siya ng freezer, ay wala namang laman ang yung freezer. Anong nangyayari dito? Sabi niya ganon. Siyempre, nag-English siya sa parents niya kasi gano'n na salita niya, hindi siya nakakapagsalita ng Tagalog. Sabi niya, anong nangyayari sa buhay niyo dito? Kung hindi ko kayo binisita, hindi namin alam ganito pala na ang buhay niyo. Sabi niya, umuwi kayo. Nandun tayo na magandang buhay natin sa Amerika, umuwi na kayo, bumalik na kayo sa Amerika. Sabi niya, dahil kasi, pambili ng gamot, wala na, pangkain, wala na, anong nangyayari? Tapos sabi ng nanay at tatay niya, huwag kang mag-alala. Kami nag-retire, very happy kami sa buhay namin sa Pilipinas. The reason na hindi na kami umiinom ng gamot, hindi dahil hindi kami makabili, kundi dahil ang doktor mismo, pinastop niya yung mga blood pressure medication, mga kung ano-anong maintenance, dahil kasi mula nung dumating kami dito, at nag-healthy lifestyle kami dito sa kinakain namin, nagwo-walking kami, kasi at saka relax na kami, wala na kaming, maraming mga problema. Gumanda ang health namin. At saka eventually, sabi ng doktor, i-stop na namin yung ganito. Paunti-unting na-stop ang mga gamot na pwedeng i-stop. Yung mga lang pwedeng mga i-stop kasi may mga gamot naman hindi mo pwedeng i-stop. At saka sabi ng doktor, as long as ma-maintain namin ang ganito, pwede na kaming walang gamot na ganun. Ngayon, kung ang question mo naman, yung freezer namin na walang laman, eto ang sagot. Meron kaming helper, meron kaming kasambahay. Araw-araw yan. Pinapupunta ko sa palengke kasi malapit lang palengke. Gulay, fresh. Isda, fresh. Hindi kami nag-freeze ng mga isda. Kasi mas gusto namin yung medyo, buhay pa yung ibang isda. Iyon. Binibili na, tapos niluluto niya kaagad. Sabi niya kaya walang fini-freezer. Lahat fresh, gulay fresh. Good boy. Kaya kami walang laman ang freezer. Tapos sabi nung kausap ko, nung pasyente, sabi niya, doon ko na-realize, ang kaibahan pala ng buhay sa Pilipinas. Nakwento ko na ito sa'yo, pero hindi mo na siguro. May namiss ako? Siguro. Ayaw ko nang ulitin. Tapos sabi niya, yun pala na-realize daw, yung pasyente yun, sabi niya na-realize niya, ang kaibahan ng pag-retire ng mga parents niya sa Pilipinas dahil daw nakabuti, sabi niya, sa health nila,
sa happiness nila, sa mental health nila, as well as physical health. Kaya sabi niya, makikita mo talaga sa mukha nila, they're happy, they're alive, tapos they're glowing, at saka maganda ang aura nila. Ano yung naging pasyente mo? Yung kinuwento ko sa'yo na yung nanay at tatay niya na hindi na dito sa Pilipinas hindi na umiinom ng gamot, yung mga ibang med na sinistap na ng doktor. Tapos wala daw laman ng freezer kasi araw-araw daw yung kasambahay nila bumibili ng, yun ang ko na yan sa'yo, bumibili ng fresh na isda, fresh na gulay, hindi yung matagal na sa freezer na isda, matagal na. Kaya sabi ko rin, God, sabi ko nga, sinabi ko talaga sa kasabi ko, I think our meeting today, although it's sad na nandito ka dahil may karamdaman ka, pero ako ay na-blessed kasi I'm planning to retire. So this is like about a year before I retired. I think this is another sign for me to retire definitely. Sabi niya, you're gonna retire? How old are you? Sabi ko, at that time I was probably 54. Sabi ko 54, so in a year's time, in less than a year's time, I will retire at 55. Sabi niya, you should. Kasi kurento ko pa, sabi ko, kasi matagal nang retired. Kasi antayin ko pang tapos yung ganun, kurento ko sa kanya, you should retire, you should. Alam mo, parang na-bless ako nung conversation namin na yung nga, sabi ko, tama, magre-retire na nga ako. Hindi ko na aantayin yung malaking amount na makukuha ko sa pension ko sa Kaiser. Kung magsi-65 ka. Oo. Talagang yun, para akong na-bless sa conversation namin. At saka pinagdasal ko siya. Sabi ko, I will pray for you na magumaling ka. At saka wala nang mga ganyan, mga kung ano-anong health problems. Kaya, malay mo ba, ang parents siya nanonood din sa atin kasi marami tayong nanonood na taga-Pilipinas na mga retired galing ng iba't ibang bansa. Tama, oo. Diba? Ang Pampang, ang wet market sa amin is not that close. And it's not that far also. Kaya lang tumatagal dahil sa traffic. Oo. Hindi naman malayo, hindi naman. I mean, dahil kasi yung rush hour traffic, gano'n. Kasi pupunta ka ng Pampang siguro dito, mga 30. Kung dire-diretso yung katulad sa doon na maneho. 30 na yon. Siguro kung dire-diretso walang traffic, mas malapit, mas madali. Kaya nga. Kasi yung 30, may traffic na yun, di ba? Yeah, yun, may traffic na yun. Kaya naman, kami hindi na nakapagpampang kasi nga 'di ba sabi namin pag lagi kami nasa sa SM, pag nandoon na kami o kami na tong bibili natin sa hypermarket, total nandito na tayo, which kahit na for example kailangan na namin ng for example asin giniling. Siyempre may nakita ka na ito, konti na lang yung ganito natin, bilhin na lang tayo kasi nandito na tayo. Tapos may nakita na rin na fresh na gulay. Maganda na may mga gulay nila. Siyempre, mas mahal ng konti kaysa wet market. Pero nandun ka na That's one less trip to another place. So, pa isa-isa, for example, pipino, bibili. At saka kasi hindi naman maramihan kaming bumili. So, kung hindi naman maramihan, okay na yung konting difference ng presyo. Dahil kasi ang convenience mo, nandun ka na. Tapos, andyan na. Kaysa, for example, mas mahal naman ito ng piso, 2 piso. Punta na lang tayo ng wet market bukas. Another trip na naman yun. Ang gas mo, ang time mo. Ano lang, yung balance lang. Tapos naman, sa isda, pagka Webes at saka Linggo, sa Talipapa sa amin. May wet market din dito. May wet market din dito. Tilapia naman, buhay pa, may mabibili ka. Dalawang lugar yan, dalawang yan dyan na mabibilan mo. Tapos may isa pang ang Talipapa na hindi pa kami nakapunta doon, pero meron din. Kumbaga, there's another choice. Araw-araw naman yata yun, pero maaga pa lang ubos na. Kaya fresh lahat. Karne, isda, maaga pa lang daw naubos na. Kaya sabi ng kakilala namin, ang asawa ni Rene na Basuhiro, si Jocelyn, sabi niya, pagka sige, tawagan niyo ako para na masabi daw niya doon sa kasi may karne din doon, pero hindi pa kami nakabili doon.
Pero, kumbaga, maaga pa lang, ubos na. Kaya hindi ka pwedeng, mamaya na ako pupunta sa tanghali or hapon, de, kasi ubos na yun. Kumbaga, fresh lagi, kasi hindi siya maramihan na tinda. Tinda sila, ubos. Tinda sila, kinabukasan, ubos. Pero yung pinupunta namin, Huwebes lang at saka Biyernes. Pag Huwebes, Biyernes, naku. So, isda naman yun? Isda naman na fresh. Tapos minsan may mga tuna na malalaki. Or, ano ba yung mga, mahal? Tanigi. At saka ano pa yung mahal na may ispat-ispat? Lapu-lapu, malalaki. Yun, pwede ka. So, kahit na hindi na kami mag-wet market, merong choice unless na, mag-vlog tayo sa wet market, which we will do Kaya soon. lang, namimiss tayo ng mga... Ay, no, hindi na kami nakakapunta doon sa suki namin sa manok. May suki kami sa karne. May sa isda. Ang itlog doon, mas mura ng diham. Sa plastic. Oo. Sa bilihan si Rhea and Jay. Yeah, yun. Bilihan ng mga plastic bag. Rhea and Jay. Sa plastic bag or mga container. Yung alam mo yung mga reusable, disposable. Meron kami mga suki-suki na to. Si Nanay Baby, binila natin ng bawang. Si Nanay Teresita, at saka yung anak niya. Marami na kami. Yung anak niya. Oo. Yung nag-aaral ng engineering, patapos na. Alam mo yung mga maganda din doon kasi nakakatulong ka sa kanila, nakakatulong sila sa'yo. Kaya lang, yun ang reason bakit hindi na tayo nakapunta recently sa wet market. At saka plus yung ulan ng the last 2-3 weeks. Eto ngayon, 2 araw na yata na walang ulan, na mainit na naman. Kasi, ulan na ulan, hirap nang pumunta ng wet market. Guys, kung ulan kasi, lalo kang mababasa. At saka yung maputik rin, siyempre, kasi ulan, hindi mo yan ma-avoid. Yeah. So, ayun guys, ang mga reason. Bakit hindi na tayo nakapunta ng wet market? Ano pa? Nakakapadaldal pala lalo itong suman. Kasi ang haba, parang yung dila ko. Hindi ko naman kailangan yan eh. Madaldal pa rin. Yun lang kasarapan sa kanya. Talagang hindi ako nalulungkot. Kaya buti nga hindi niya ako, siguro nakita niya kung gaano ako nakanganga pa, siguro ako natutulog, hindi sabi niya, hindi kita magising. Madalas kita nakikita ng gano'n, nakanganga ka. Kasi, tulog, guys, hindi ko talaga mabuka, ilang gising ako, hindi ko mabuka yung mata ko, sa isip ko, sige lang, tulog ko na lang ang anto ko kasi, anong minamadalian kung wala naman akong pasok na, kumbaga, kailangan ko lang bumangon kasi ang dami kong gagawin, dahil kasi bukas may pasok na naman ako, wala naman, di tinulog ko na, at saka, pinapakinggan ko, may kausap siya, dito sa sala, meron siya kausap. Well, hindi niya ako ginising, gano'n siya magising, Landi. Kulay ang ubo ko Yeah, tingnan mo. Ayan na, sinasabi niyong wig. Ayan, naglabasan na yung puti. Hindi wig. Hindi wig, Diba nagpagupit siya kahapon? Si Sky naman, guys. So, kinausap namin yung groomer. Ano ba ito? Kailangan, first time niya kasi nagupit. Nagpa-face trim na siya noon kasi yung buhok na pupunta sa mata niya. Kasi sabi ng doktor, mas mabuting 6 months siya na siya ipa. Gupitan. Siya, face trim lang, 75 pesos. Ginupit lang yung dito niya. Inalis yung mga tear stain, may buhok na may tear stain. Tapos, ginupitan para yung buhok niya. Kasi, ang buhok kasi ng husky, dito, pag humaba, nakaganon. Kaya, natutusok yung mata niya. So, nag-face trim siya noon. Pero yung first nagupit na talaga nag-groom, pinagaluguan, nilinis ang tenga, inalis ang buhok sa tenga, manicure, pedicure, binuff pa. Magkano? 400? 400. Yeah. 400. Tapos, plus tip. Tapos yung shampoo na bagong sinadjust nila, 270. So, 670. Magkano yung $4? 400? 8? Less than 8. Isipin mo doon sa sa California. Kasi naabot ng almost 90. 90? Yeah. Depende sa kung ipaano mo. Yun lang, i-buff ang kuko is another charge. Sa California. Otherwise, gugupitin lang nila. Ngayon, pag i-buff mo, mayroon pa yung, for example, $8. Magkano din na dagdag? Hala, dagdag. Ako, inaabot ng 80 mahigit. Kaya minsan, naawa kami kay JR. Sige, JR, kami na magpagupit kay kay Honey. Kami na lang magbayad.
Eh ngayon, $81 yata ang binayaran niya nitong Yung last pagupit time. nung last week ba? Nagpagupit si Honey. Last time. So at least, yung may nagtanong si Joey Basa. Joey, so nagtanong ka kung si Sky, meron din siyang budget. Pagkain niya, so far, nakadalawa na ako for this September, nakadalawang bili na kami ng tagwa 140 pesos na 1 kilogram na pagkain. So, bumili kami, dalawa pa lang this month. So, dalawang 2 kilos, so bali 280. Tapos, so far, yung niya, yung vaccine niya, all updated. Pero, ay, meron palang upcoming ngayon. May kailangan. Sa cough, at saka kennel cough, at saka para sa kuto, kung may kuto, para prevent. Pero wala naman. So, ang kennel cough is 500 pesos. Optional lang yung sabi ng doktor. Wala naman siyang tsaka hindi naman siya lumalabas hindi siya lumalabas sa daan, hindi siya namin pinapalabas. Never pa siya nakatapak ng kalsada. Dito lang siya sa bahay. Karamihan naman ganyan, ma-expose siya sa ibang aso, mga ganyan. So anyway, yun, pagkada vaccine, depende sa vaccine, pero usually, 500 pesos. Yeah. Mga rabies, I think is 400 pesos. Yung mga 6-in-1, 5-in-1, ganyan, 500 pesos. Tapos, yung NexGard na tablet na para pang prevent ng kuto, heartworm, at saka kung ano-ano pa, is 650 pesos. Kahapon papunta namin pagkatapos ng groom, naka-lunch naman si Doc, kaya hindi na natuloy. Sabi niya babalik, di ba may detour nga, ang layo ng pupuntahan. So, pero ayun, optional. Kumbaga, hindi siya scheduled na na vaccine. So, yung mga mandatory niya na vaccine, they're all updated. So, yun ang gastos ni Sky. Tapos, mahal ang mga wipes sa store kumpara sa Lazada online shop. So, doon ako bumibili. Ay, ang gaganda ng tela, yung wetness, at saka ang amoy, ang babango. So, yung mga baby wipes, doon ako bumibili. Bumili ako, last time kong bili, 5 pack. Kada pack, 80 pieces. So, matagal din maubos. Kasi pag si Sky, nag-number 1, nag-number 2, pinupunasan ang kanyang patete at saka yung kanyang likod. Pagka number 2. At saka yung paa niya. At saka minamap yung niya, apartment. Tawag ko dyan sa kusina, hindi na dirty kitchen. Apartment ni Sky. Gustong-gusto niya doon pag nagluluto si Jerry. Oo, nandun lang siya, nakatingin siya sa akin. Tapos, teka muna nga pala, baka malimutan ko si yung galang family. Si Ambet and Marilyn. Yan. Galang. At sa anak nila na si R2, Monique. At saka si Monique. Si R2 at saka si Monique. Tapos ganun din sa mga apo nila. Si Kendall and Ashton. Ganda ng mga pangalan ng mga anak at apo. Galang family. Shout out sa inyong lahat. Kay Joey and Elaine from California. Shout out. Sunny. Guide. Sunny. Sunny kung tawagin ko yan Dahil kasi daddy tawag sa akin yan si Guide. At saka si Ems. Ayan, si Guide ang isa sa mga nanonood sa atin na hindi pa siya retireable kasi bata pa sila. Kaya lang, alam mo, hindi. Pati si Ray Brian at saka si Darlene, mga bata pa yung mga yun, matagal pang. Alam mo, Guide, wala na akong naririnig sa iyo. Kamusta na kayo? Guide at saka si Ann. Kamusta na kayo? Hello, Guide and Ann. Wala na akong narinig sa inyo. Si at least yung isang anak ko pa. Si M, ayan, asawa ni Penelope. Yan, lagi ring yan, lagi kong ka-chat, kasenda ng mga pictures, yan. At saka doon sa mga iba, hindi ko na si Masni. Isa pa pala to. Roy Masni. Si Roy Masni at saka si Gemma. Kababalik lang nila sa cruise. Ayan. Welcome back, Roy Masni. At saka nga pala si Jacqueline. From Ohio. From Ohio. Nakabalik na sa sa Ohio. Teodo. Teodo.
Tapos teka guys ha, sandali lang. Meron akong meron akong i-shout out. Sino? Sa Teresita Lim. Sabi niya, I watch you daily, sometimes twice a day. Really enjoyed your company. Yeah, shout out. Anyway, we're going to retire there too in 3 years in Arayat, Pampanga. Wow. We'll see you, We Teresita. will see you. Tess. We'll see Okay, you. Tessie siya, Tessie. From Florida. Shout out, mga taga Florida. Brenda De Leon, thank you for always watching and commenting. And Amy Tyson, of course. Yes. Evelyn and Wally. Ito, Si AJ. AJ Travers. Travers. Ano yan, talagang comments at saka pati yung mga comments sa iba, binabasa niya pa at saka nagko-comment siya kung kailangan. Given na yun. Given na talaga yun. Kay AJ. Thank you, AJ. Thank you, AJ. Shout out. Si Nancy Travers, Pacto. AJ Travers. Oo, si Nancy Pacto, ang bahay niya daw is under construction, malapit na. Nasa Iloilo City. Iloilo City is about 1.5 hours by car from Roja City. At saka diba, nung kumain kami doon sa Vikings na buffet, Iloilo City yon. So, doon si Nancy Pacto. JCRC from West London. Wow. Kailan kaya ako makapunta ng London? Joey and Elaine. Sinagot ko ng question mo, Joey ha, and Elaine, regarding sa monthly bill for Sky. At saka pala, ang isa pang gamit ni Sky, yung panglinis niya ng ngipin, panglinis yun, yung mga disposable na ginagano mo lang, panlinis ng ears, may para sa mata, tinry ko lang guys. Pero yung para sa ears, it's parang pads na manipis na bilog. Very useful, very helpful. Tapos mayroon pa siyang additive, water additive. Pero matagal yun, ganito kalaking bote. Yung niya, takip niya, isang takip lang sa kada litro ng tubig para yun hindi mag-bad breath. It helps with their dental hygiene. So yun, hindi naman monthly yun binibili. Siguro couple months bago maubos. Yeah. 100 something, less, mga 150, 160 pesos. Ayun pala, sa kay Kevin Muse, alam ko na pangalan, si Shin, and ang mother niya si Nanay Mel. Hello, Nanay Mel. Hello, Nanay Mel. Retired na rin si Nanay Mel from, I think, US also. Pero dito sila. Kaya, hopefully, one time, magkikita-kita tayo sa mall kasi nandito lang sila around. Yeah. So, guys, salamat sa inyong laging pagtangkilik sa ating kaintuhan. Yes. Parang podcast kung sa English pa. Yeah, Pero kaming podcast. dalawa lang. Yeah. Oo, At saka nga pala dun sa sa asking for our prayers, we always si pangalan nun, si Leo Day? yung nagpapa-praise. Anyways, we always yung mga taga-Israel kasi medyo magulo. Oo, si sa Israel. Oo, nandyan sa message mo. Pinipray natin guys, pray natin ang ating mga kaibigan, kapatid, mga kababayan natin na nasa Israel kasi daw magulo daw talaga. Yung ating mga OFW doon at sa iba pang bansa na hindi sila masyadong safe dahil sa kung anong nangyayari sa kanilang environment, kung anong nangyayari sa bansa. Diba? Yes. At saka yung mga family nila na nandito sa Pilipinas tapos nag-aalala sa kanila. God bless you all. Ang hirap ng ganong sitwasyon kasi malayo kayo sa isa't isa tapos mababalitaan mo may nangyayaring ganito, ganyan. Kaya pray natin silang lahat. God bless them, dear Lord. God bless them. At saka may mga sakit, may mga karamdaman, may mga problema. Yes, pinapray namin kayo. Si Tiger Lily, hi Lily, Tiger Lily, si Dana Carpus, Amelia White, Gidote. Tapos si Francisca Russo. Yes. Salamat sa inyo guys, maraming salamat sa inyo. Jing Solis, malapit ka na umuwi. Sabi ni Jing Solis, ay ate, kuya, huwag kayong mag-alala. Lilibot ko kayo sa lahat ng mga magpo-food trip daw kami. Wow! Halika na. Kailan ka darating? Nagarito si Jing. Bukas na. Kulayan mo na ako, guys. Sige na. Kulayan na daw siya, Jing. I love you, ga. Kulayan mo na ako. Sige na. Oh, Siska. Jing, punta tayo sa mga mayroon daw kung ano-ano mga tusok-tusok o kung ano mga kainan-kainan dyan. Kasi
Kasi ayun ang masaya. Jing, punta tayo Pero- sa balik Kapampangan. Pero Jing, yung ano ha, yung kung ano ka na, unahin yung pamilya mo, tsaka dapat mo gawin. Yes. Enjoyin mo muna, isingit mo na lang kami bago ka umuwi, ha? At saka alam namin na yung mga dumarating pagod, you know, you don't need to. Unless si Myrene ka at saka si Michael, paglapag ng aeroplano, binabala yung Yes. gamit sa bahay, naglakwat siya na. Tsaka kinabukasan nakipagkita na sa amin. Tapos kinabukasan. Pero sila lang yun dahil kasi mga kabataan pa kaya ano pa kaya pa ng mga buto-buto Powers. nila, kaya pa ng powers nila. Pero Jing, ikaw bata ka pa rin. So kung kailan mo gusto, whenever, we're ready, okay? Yes. And ingat kayo guys, ingat kayo. Okay, so thank you Lord again for this opportunity that you gave us to be together as a family. As friends. As friends. And family na. Supporters, viewers, subscribers, at saka yung mga, kahit na yung mga napadaan lang, yan, yung mga bagong napadaan lang, nadaan lang, nakita, please do subscribe. Like and share. Maraming Ayun. salamat. Para dumami tayo. Ha? Ayan na, at nag-umpisa na, dumadami na tayo. So, ipagpatuloy lang natin. May mga pa isa-isa na nagta-thumbs down. Ay, hindi na. It's okay. It's okay. Nanood din yun. Nanood sila, kaya sila nag-thumbs down. Yes. O kung hindi ba sila nanood, basta binuksan nila. Yes. At saka meaning, ibig sabihin nun, I mean, na hindi yun para sa kanila. Kaya sila nagta-thumbs down. Lagi lang tayong ganun, no? Ganun. Yes. Good vibes only. So, till our next video, thank you guys. Thank you all Thank you, Lord. for your full support. Excuse me. Walang sawa sa buo at walang sawang suporta sa amin. Maraming salamat. We I love you all. Bye-bye. Bye-bye. Picture na tayo. Baba mo yung kamay mo.